Sinagot naman ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Kaugnay po yan ng madugong operasyon sa Mama Sapano. Balitang hatid ni Lay Alves. Isang malaking dagok sa administrasyon ni dating Pangulong Aquino ang engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao noong 2015 kung saan nasawi ang tinaguriang SAF-44. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang operasyon daw para arestuhin ang teroristang si Marwan ay operation umano ng Central Intelligence Agency ng Amerika. Sa isang pahayag, itinanggi ito ni Aquino. Wala raw siyang Amerikanong nakausap tungkol sa operasyon bago o habang isinasagawa ang operasyon sa Mama Sapano. Ang pagkakaalam niya, tumulong lamang daw ang Amerika sa equipment at hardware na pinanggalingan ng intelligence information. Isa pang ipinunto ni Duterte, dapat ang Army ang ginamit sa operasyon na ginawa sa liblib na lugar sa Mama Sapano at hindi ang PNP Special Action Force na sinanay sa urban terrorism. Ayon kay Aquino, hindi limitado ang operasyon ng SAF sa mga urban areas. Isang araw sa itinuturong kurso sa SAF ay ang Commando Course para sa counterinsurgency sa rural areas. Ang PNP daw at hindi ang Army ang namuno sa operasyon dahil sila ang nakahanap ng actionable intelligence. At ang PNP ang may police power at may tungkuling ipatupad ang arrest warrant para kina Marwan. Itinanggi rin ni Aquino na pinigilan siya ni Noy Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Ging Deles na magpadala ng air assets sa pangambang manganib ang peace talk sa MILF. Wala raw kinalaman si Deles sa misyon. Umalma rin si Aquino sa banat ni Pangulong Duterte na tila isinubo niya sa panganib ang SAF troopers. Batid daw niya na mapanganib na target sina Marwan at Usman kaya ipinagdiinan niyang kailangan itong paghandaan kabilang na ang koordinasyon sa Army bago ikasa ang operasyon. Hindi raw sanang malalagay sa peligro ang mga pulis kung nasunod ito. Hindi rin daw alam ni Aquino kung sino ang nakatanggap ng $5 milyong na reward mula sa gobyerno ng Amerika para sa mga nagturo kung nasaan sina Marwan. Hindi raw niya ito pinakikialaman. Sa pagtatapos, sinabi ni Aquino na kung may kasalanan man siya bilang Pangulo, ito ay ang pagtitiwala niya kay Noy SAF Chief Getulio Napeñas. Di raw sana napintakasi o napagtulungan ng mga kalaban ang PNP Special Action Force troopers na lumusob sa Mama Sapano. Tumanggi si Napeñas na magkomento tungkol sa pahayag ni dating Pangulong Aquino. Expected na ni Pino yon na kapag natapos yung term niya, there will be times na mababalikan yung mga insidente nangyari sa ilalim niya. Sa ngayon, nakahain ang reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicides sa Ombudsman laban sa dating Pangulo. Sa kanyang counter-affidavit, hiniling ni Aquino ang agarang pagbasura sa reklamo dahil wala siyang direktang partisipasyon sa planning, approval at execution ng Oplan Exodus. Di raw nito kailangan ng approval ng presidente dahil isa itong lehitimong law enforcement operation. Si Napeñas anya ang in command sa Oplan Exodus. Ito raw ang nagplano at nagpatupad ng operasyon. Hindi raw siya nagkulang sa pag-utos kay Napeñas na tiyaking makipag-coordinate sa AFP bago ang operasyon. At kahit suspendido noon si Nooy PNP Chief Alan Purisima, bilang Chief Executive, pwede pa rin daw niya itong utusan bilang subordinate na ibahagi ang hawak nitong vital information tungkol kay Marwan at ang mga naunang operasyon para dakipin ito. Naroon daw si Purisima sa briefing noong January 9, 2015 bilang resource person. Lay Alves, GMA News.